Magandang hapon. Magandang hapon. So, pinagpalang hapon sa bawat isa. At ito po ang araw na ito ginawa ng Diyos. Yes. Sino sa ininiwalang siya'y pinagpala? Mainit po ba? Amen. Huwag po kayong mag-alala, dito mo lang mararanasan yan. Sa kabilang buhay, wala na po tayo sa init. Kasi wala na akong hatol sa mga nakikristo. Amen po. Ngayon lang po yan. Okay lang po yan kasi para mabawasan po yung ating mga taba-taba sa katawan. No? Okay, tama po yung sinabi kanina na yung sa buhay Kristiyano, masaya pong tunay. Maaaring may mga problema, may suliranin. Sino sa inyo walang problema? Si Pastor lang po ba? Lahat tayo mayroong mga problema. Subalit, sabi ng Diyos, walang pagsubok na dumating sa atin ang dinadasanan ng tao. Sapat ang Diyos. Na hindi niya tayo susubukan, hindi sa atin makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, binibigyan na tayo ng lakas. No? Ibig sabihin, halimbawa, dadating ang due date, may pambayad ka na doon. Huwag kayong mag-alala, kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin. Wala hong anak ng Diyos na pinabayaan niya. Kung tayo ng mga magulang sa mundong ito, hindi natin pinababayaan yung ating anak, lahat ng bagay ginagawa natin para sa ating anak. Gaano pa kaya yung Diyos na nasa ating buhay? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tayo po ay merong tinatawag na newness of life o bagong buhay. Sino sa ininiwala may bagong buhay tayo? Maaaring yung mga kaibigan nyo, pag nabalitaan na saan ka pupunta? Sabihin doon kami, meron kami gawain doon sa Apollo Villa. Wow, nagbabago ka na. Sabihin sa iyo ng tropa mo, ayaw mo na sumama sa isang gawain hindi maganda, doon ako sa gawain ng Panginoon ba, nagbabago ka na. Pero katotohanan, hindi ka nagbabago. Binago ka na. Kaya ka nagnanasa na pumunta sa gawain ng Panginoon kasi binago ka na. Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, merong bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Maaaring hindi natin nararamdaman kasi ang pagbabago ng ating buhay ay pagbabago ng ating espiritu at hindi ito nakabase sa ating nararamdaman. Na born again tayo, hindi dahil mabuting tao tayo. Pag tinanong ka, born again ka ba? Born again ako. Bakit ka na born again? Kasi ganito, hindi na ako gumaganito, hindi na ako nagaganyan, no? Hindi na ako wala na akong bisyo, hindi na ako naglalasing, hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagsusugal. Lahat ng bisyo wala na ako. Isa na lang ang bisyo ko, magsinungaling. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya, wala rin, hindi totoo. Ang pagbabago ng buhay hindi base sa ating mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Magugulat na lang tayo, hindi mo na nagagawa ang isang bagay na dating ginagawa mo. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Dati nung bata ako, nagmumura ako. Nung nakakilala ko sa Panginoon, nagulat na lang ako, hindi na ako nagmumura. Ayaw ko na madinig kahit nagmumura ibang tao. Nasasaktan yung tenga ko. Kasi nga, hindi ikaw ang nagbago sa iyo. Ang Diyos ang nagbago sa iyo. Ginuhay ng Diyos ang bago nating pagkatao. Makikita natin mamaya. Okay, sabi na Roma 6:4, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Sabi ko sa Tagalog, sa makatuwid tayong namatay at nalibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na magmuli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may bubuhayin sa isang bagong pamumuhay. Bakit patay ba tayo? Tinungo yung katabi, patay ba yan? Sabi ng iba, amoy patay. Hindi naman. Buhay tayo physically. Lalo na nung hindi pa tayo Kristiyano, dalawang bagay. Tayo po ay buhay physically, but spiritually dead tayo. Pero dahil kay Kristo, binuhay na tayo. Bakit kailangan tayong buhayin? Kasi ang buhay ay galing sa Panginoon. Hindi natin kayang buhay ng ating sarili. Ito ay nagmumula sa Diyos. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tinanggap natin sa bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Okay. Sabi pa na 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man na kay Kristo ay siya ng bagong nilalang, ang lumang pagkatao, ang lumang bagay ay lumipas na. No?
lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Bago po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Sino sa inyo ang nanalig sa Panginoong Jesucristo? Sino sa inyo ang nakipag-isa kay Kristo? Lahat daw na nakipag-isa kay Kristo, isa na ang bagong nilalang. No? Tingnan mo yung katabi, bago na yun. Kaya paganda ng paganda, magwapo ng magwapo. Kasi tayo binago na. Nang tayo wala pa sa Panginoon, meron tayong buhay, kaya lang patay. Patay ang ating espiritu, na dati na pinaghaharian po ito ng kasalanan, ayaw mo, gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi ang naghahari sa atin ay ang kasalanan. Kasi patay ang ating espiritu, ang may kapangyarihan sa ating buhay ay ang kasalanan. No? Pero dahil po sa ginawa ng Diyos sa atin, tayo po ay inalis doon. Kaya sabi ng Panginoon, mula sa kadiliman, dinala tayo ng Panginoon sa kanyang agila-gilalas na kaliwanagan. Dahil sa ating pagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng buhay. Buhay na binago, buhay na malaya na sa alipin sa kasalanan, buhay na dati patay, buhay na pinalaya at pinaburan. Naniniwala tayo doon? Pinagpala tayo at pinaburan ng Diyos. Buhay na may kaugnayan sa Diyos bilang mga anak niya. Dati hindi po tayo anak ng Diyos. Kaya sabi nila, lahat naman anak ng Diyos eh. Hindi po, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Ang anak lamang ng Diyos, ang sino mang nanalig sa Kanya sumampalataya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino sa inyo nanalig? Sino sa inyo naniniwala na siya anak ng Diyos? Ikaw lang anak ng Diyos. Pero yung kapitbahay mo na ayaw tanggapin si Kristo, hindi yung anak ng Diyos. Nilikha yun ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos kasi nakaunawa tayo. Ngayon na pag-aaralan natin ay makikita natin sa Romans 6, 1 to 11. No? Kasakali lang po yun. Huwag po kayo mag-alala, dito lang naman po mainit, sa kabilang buhay, wala akong init. Romans 6:1. Ano ngayon ang sasabihin natin, patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya't hindi tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan, sa makatuwid. Tayo namatay at nalibing, nakasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay na magmuli si Kristo, sa magitan ng laki ng kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo ay na muling binuhay ay hindi na maaaring mamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10. Nang siya'y mamatay, namatay siya na minsan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat niyang ibilang ang inyong sariling na patay sa kasalanan na tapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ngunit po yung pagkabasa ng salita ng Diyos, malinaw po na sinabi ng ating binasa, maaaring sasabihin, lagi nyo tinuturo ang biyaya. Dito kasi lagi nyo na nandidinig yung biyaya, di ko ba? Tayo pinatawad, tayo matuwid sa harapan ng Diyos, pinatawad ang ating nakaraan, ngayon, at sa kasalukuyang darating nating kasalanan, pinatawad na. Sasabihin ng iba, aabusuhin mo. Malinaw po ang mensahe kanina, maga. Hindi lang tayo pinatawad, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kung pinatawad lang tayo, maaaring abusuhin natin ang kasalanan. Pero, hindi yun ang ginawa ng Diyos. Binigyan niya tayo ng bagong buhay, pinatawad tayo at binigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen. Naniwala tayo doon. Ngayon, bakit hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan? Kasi sabi sa ating unang
tinatalakay, tayo patay na sa kasalanan. Nakakita po ba kayo ng sino po sa inyo madalas nakikipaglamay? Naglamay kayo. Pinitik mo yung patay. Ano ang sasabihin ng patay sa'yo? Ano? Sinampal ni patay. Ano sasabihin sa'yo ng patay? Wala. Wala nang kakayanan. Tama? Wala nang kakayanan ng patay na gumanti sa'yo. Sabi dito, patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan nag-ahari sa buhay natin, patay na. Ano? Patay na, wala nang kakayanan yung maghari sa atin kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi sa verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na, sa kasalanan. Kaya, anong sabi? Kaya, hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, malinaw po na ikaw ay mayroong pinagpilian. Isang patay at isang buhay. Option po yon. Nasa atin po yun. Ano gugustuhin mo? Yung sabi nga kanina, maruming usali o malinis na tubig. Siyempre, may pinagpipilian ka eh. Kung wala kang pinagpipilian, hindi mo pipiliin yung isang bagay kasi yun, magtitiis ka doon sa usali. Pero inihayag ng Diyos ang kagandahang loob sa atin ng Diyos. Inaalis tayo ng Diyos sa panibagong buhay. Dinala tayo sa bagong buhay. Mula sa usali, dinala tayo sa malinis na batis. Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Ang isang patay, walang kakayanan na i-control ang bahagi ng kanyang katawan dahil wala na itong buhay. Tayo po ay patay na sa kasalanan. Sabi mo siyang katoy, patay ka na sa kasalanan. Ephesians 2:1. Noong una yung mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kailan yun? Noong una. Kung wala ka pa kay Kristo, patay tayo dahil sa kasalanan. Sinasabi po ni Apostol Pablo, noong unang wala kayo kay Kristo, patay kayo sa kasalanan. Pero nung tumanggap tayo kay Kristo, tayo ay buhay na. Noong una, sinusunod natin ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napapailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang Espiritong nag-ahari sa mga taong suwain. Verse 3, dati, tayo kabilang sa mga namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Bakit tayo kinapupuotan ng Diyos? Dahil sa kasalanan. Hindi napupuot ang Diyos sa tao. Doon sa ginagawang kasalanan. At hindi naman natin sinasadya yung kasalanan sapagkat tayo po'y naging makasalanan, hindi natin pinili yun. Yun talaga ang ating nangyari sa atin dahil sa ginawa nangyari kay Adan. Tayo naging makasalanan hindi dahil sa tayo gumagawa ng kasalanan, kundi dahil ipinanganak tayo sa ilalim ng lahi ni Adan. Pero salamat sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, dati yun. Dati yun. Sa iyong katabi, dati yun. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Sabi ng 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Sino nagdala? Si Kristo. Si Kristo nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy sa krus. Pag sinabing punong kahoy, yun po sa krus. Dinala lahat ang kasalanan natin. Dinala sa krus. Upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay saan? Katwiran, dahil sa kanyang sugat, gumaling tayo. Hindi po gagaling. Tandaan po natin, hindi lang tayo inalis sa kasalanan, hindi lang tayo inalis dito na walang nangyari. Binigyan na tayo ng isang banibagong buhay, buhay sa katwiran, na merong paniniwala sa sinabi niya, sa mga pangako niya. Sabi ng pangako niya, dahil sa kanyang mga sugat, ikaw ay gumaling. Sino sa inyo may karamdaman? Lagi mo sasabihin, sa iyong sugat, ako'y magaling na. Kahit rayuma yan, kahit sipon, ubo, okay lang po, nararamdaman. Totoo po yun, masakit po talaga. Ako, yung isang linggo po masakit ang balakang ko. Lagi sinasabi, Lord, dahil sa iyong mga sugat, ako'y magaling na.
Ako'y magaling na, ako'y malakas, ako'y malusog, masigla, pinagpala at pinabura. Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun ang ginagawa ng Diyos. Pangalawa, tayo'y namatay at nalibing kasama ni Kristo. Sino sa inyo nakipaglibing? Wala pa, kagabi lang napunta, di ba? Pero nakakita ka ba ng nilibing na nakalitaw ang ulo? Nakalitaw ang kamay, nakalitaw ang paa. Ang nililibing ay nilulubog. Tama? Ang namatay at ay nililibing ay nilulubog. Sabi ng verse 3, hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya ang bautismo po sa tubig ay nilulubog. Ang Biblia po nagsabi nun. Kasi ang bautismo, ibig sabihin baptizo, submerge. Kaya tayo, makita natin, yung gawain po na ito ay merong ginagawang bautismo sa tubig. Ito po ay nilulubog at hindi minimisikan, hindi binubuhusan. Ang Biblia po nagsabi nito, sinusunod lang po natin kung ano ang sabi ng Bible. No? Ang bautismo sa tubig ay katulad po na tayo ay nakasama, nalibing no, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Tayo namatay at nalibing nakasama sa magitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na magmuli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Inilalarawan ng ating sa bautismo nilalarawan yung ating lumang pagkatao, kaya binabautismo sa tubig, yung ating lumang pagkatao, inililibing natin. At pag-ahon natin, meron tayong bagong buhay. Yun po yung bagong buhay. At sa ating pong pakikipag-isa sa bautismo sa tubig, ipinapahayag natin na tayo pumapayag ng ating lumang pagkatao ay inililibing natin. Naniniwala tayong nakasama ang ating lumang pagkatao sa kamatayan at paglilibing sa Panginoong Jesucristo. Pagbangon natin, meron na tayong bagong buhay. Sino sa inyo ang gusto ng bagong buhay? Kasi yung bagong buhay natin, may kabuhay-buhay. Yung nung wala tayo kay Kristo, pag tinanong, kumusta ang buhay? Wala kang kabuhay-buhay. Ganun pa yung mga sinasabi ng ibang walang pag-asa. Pero tayong laging puno ng pag-asa, punong-puno tayo ng pag-asa, tayo malakas, malusog, pinagpala ako, pinaburan ako. Bakit mo sinasabi yun? Wala ka pa ngang pera. Wala ka pa ngang pambayad, pinasabi mo pinagpala ka. Bakit? Sinabi ng Diyos eh. Bakit hindi ba kaya ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan ko? Bunga sa kayamanan niya, hindi na uubos. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ang bautismo ay larawan ng ating lumang pagkatao ay kasamang namatay at nalibing kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang bautismo ay nilulubog sa tubig, walang inilibing na nakalitaw ang paa, nakalitaw ang kamay, nakalitaw ang ulo. Ito po ay inilulubog. Sa ating pakipagsa sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng bagong buhay at ang ating lumang pagkatao ay wala na. Sabi mo sa iyo, wala na ang ating lumang pagkatao. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, lahat, kahit sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, ang lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Amen, sino sa inyo mga bago? Amen. Amen. Hindi lang po bago, iba dyan, bagong riban. Bagong kilay. Maraming bago, di ba? Galatians 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis sino? Ibinihis si Kristo. Kapag nagpapabautismo tayo, sino ba sa inyo nabautismo na sa tubig? Yung hindi pa. Yung hindi pa nababautismo sa tubig. Meron ba kayo dyan? Nabautismo na sa tubig? Hindi nyo alam yun? No? Kaya pinapaalam namin sa inyo. Ang lahat na kay Kristo ay binabautismuhan sa tubig. Ibig sabihin, pagpabautismo sa tubig, ang tandaan po natin, ang bautismo ay hindi po nakakapagligtas. No? Ang bautismo ay ginagawa ng mga ligtas na. Amen. Ipinapahayag mo, ibinibihis mo si Kristo. Inaalis mo ang lumang pagkatao mo at ibinibihis mo si Kristo sa iyong buhay. Sabi dyan,
Wala nang Hudyo, Griego, walang alipin o Malaya. Walang lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Lalaki, babae, alipin, Malaya, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. No? Lahat tayo, meron tayong karapatang ipahayag at ibihis si Kristo. Amen. Lahat tayo pwedeng magpahayag ng salita ng Diyos. Meron kang matidinig, bawal yung babae magpahayag ng salita ng Diyos. Sinasabi. Ang Bible, nagsasabi, wala hong pinipili ang Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen? Ang bautismo ay larawan ng ating lumang pagkatao ay nilbing kasama sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 6:8. Ngunit, tayong naniniwalang nabubuhay tayong kasama ni Kristo, kung namatay tayong kasama ni Kristo, sino sa inyo ang gustong mabuhay kasama ni Kristo? Amen. Kailangan maniwala kang namatay ka kasama ni Kristo. Kasi hindi ka naniniwala kang namatay ka, yung lumang pagkatao mo ay bumabalik-balik pa rin, zombie. Minsan ganun eh. Kaya naman ako nagpapatuloy, hindi naman ako yun eh. Yung buhay pa rin yung aking lumang pagkatao eh. Sabi, patay na eh. Parang kinukontra natin. Paano ka magkakaroon ng bagong buhay kung naniniwala kang buhay pa rin yung lumang pagkatao? Paniwalaan natin na meron tayong lumang pagkatao na patay na para matanggap natin ang bagong buhay. Hello? Amen. Kasi nga, yan po ang problema. Tayo po'y nabubuhay dapat sa pananampalataya. Pag sinabing patay na, patay na. Pag sabing buhay na, binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan na tayo ng bagong buhay. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Sino sa inyo nakasama ni Kristo sa muling pagkabuhay? Amen. O si Kristo hindi na mamamatay, tayo din. Hindi na tayo mamamatay. Kaya ang sabi nung wala nang hatol pa sa mga nakay Kristo. Pag nakay Kristo ka na, wala ka ng hatol. May kasiguraduhan, tama? Merong mga ibang paniniwala. Pag sinabi, ikaw ba, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ewan ko nga ba. Walang katiyakan eh. Pero ang Bible sinasabi. Yes, that's right. Sinasabi niya, ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, wala akong katapusan. Hindi ho lang dito, muli sa kabilang buhay, meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi doon, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ganun din sa atin. Kung tayo na kay Kristo, kasama tayong nabuhay kay Kristo, wala nang kakayanan na tayo pimamatay, wala rin ng kapangyarihan na tayo patayin. Ng kasalanan na tayo patayin. Wala nang kapangyarihan na kamatayan sa atin. Kasi si Kristo na ang nabuhay sa atin. Ayun, number 3. Number 3. Tayo kasama sa kanyang pagkabuhay. Hindi lang patay na libing, hindi tayo namatay at nalibing lang, kasama tayo sa pagkabuhay. Kung si Kristo ay namatay at nalibing, ngunit hindi nabuhay, bali wala po ginagawa natin. Kawawa po tayo. Pero salamat sa Diyos, hindi lang siya namatay, hindi lang siya nalibing, kundi sa loob ng 3 araw siya ay nabuhay na magmuli. Romans 6:5. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak, na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Kaya sinabi ng Panginoon, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi po physical yun. Ang pagkabuhay sa atin ay spiritual. Kasi patay tayo sa espiritu, binuhay ng Diyos ang ating espiritu, kaya nagkakaroon tayo ng pagkakilala sa Diyos. Kasi kahit anong gawin nating ipagtuturo ng salita ng Diyos, kung patay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, hindi niya maintindihan ng Diyos. Bakit? Ang ugnayan ng tao sa Diyos ay sa pamagitan ng espiritu. Ang ginawa niya, dahil sa salita ng Diyos, binuhay ng Diyos ang espiritu ng tao. Kaya sa natututong tumawag na Ama naming nasa langit. Okay. Colossians 2:12. Sa magitan ng bautismo, inilibing kayong kasama ni Kristo. At muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya.
No? Kasama po tayo. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon sa Kristo, tayo po'y nabuhay na kasama ni Kristo. Amen? Kaya nagkaroon po ng kabuhay-buhay ng ating buhay. Kahit mayaman ka, mga kapatid, kahit ikaw ang may-ari ng buong kayamanan ng mundong ito, kung ang kaluluwa mo mapapahamak, maliwala. Pero salamat sa Diyos. Kasi tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ephesians 2:5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas ka kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ano po yung ibig sabihin ng kagandahang loob? Libre, regalo. Hindi tayo naligtas dahil mabuting tao tayo. Kasi minsan hindi tayo magiging mabuting tao. Kasi ang katotohanan, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, hinanap ko po ang Diyos. Ang tanong, saan mo natagpuan? Dahil walang humanap sa Diyos, wala ni isa. Ang ginawa ng Diyos, tayo ang hinanap ng Diyos. Tayo ang hinanap ng Diyos, iniligtas niya tayo. Kaya po ibig sabihin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, bakit tayo nakipag-isa? Naniwala tayo. Nanampalataya tayo kay Kristo. Tayo muling binuhay, nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sino maghahari sa kalangitan? Kaya nga pag tinanong ka, saan ka pupunta? Sa langit. Ano? Sa langit. Pero hindi pa ngayon. No? Ako nga ang gusto ko, sabi doon mahabang buhay. Pinagpalat, pinabura. Sabi nung isa, meron daw isa, naniniwala siya na pupunta siya sa langit, pero wag mo na ngayon. At ang kanyang katwiran, ladies first. Ang na daw yung asawa niya. Pero katotohanan, tayo, habang nandito tayo sa mundo ito, enjoy natin ang buhay na meron tayo. Kasi kahit nandito tayo, may buhay na walang hanggan po tayo. Bakit? Kasi kasama niya tayong pinaupo doon sa kanyang kaharian. May upuan tayo sa langit. Sino may gusto ng ganon? Yung upuan mo sa langit, hindi pwede ibigay sa iba. May pangalan yon para lang sa'yo. Okay? Kaya hindi ka mawawala doon, hindi ka mawawala sa reunion doon sa langit. Sigurado makakapunta ka ron. Huwag mo na po ngayon. Pang-apat, pinalaya mula sa pagkalipin ng kasalanan. Ang alipin kasi, ganito yung pagkaka-ilustrasyon ng unang panahon, ang alipin, merong boss, merong Panginoon. Yung alipin na ito, binibenta yan para maging pag-aari ng Panginoon. Binibili nung Panginoon yung alipin ng araw. Para mawala yung control ng Panginoon sa alipin, kailangan may bumiling iba. Pagka yun ay binenta, merong bibili. Pagka may bumili, ang may control ng yung bumili. No? Alam niyo po ba, dati tayo alipin ng kasalanan. Ang alipin, sinusunod lang niya ang gusto ng kanyang Panginoon. Tayo, alipin ng kasalanan dati. Ang sinusunod natin, yung gusto ng ating katawan. Sabi sa 6, alam natin na dati nating pagkatawa ay tinapong kasama niya upang mamatay ang makasalang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Binili tayo ng mahal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Dati alipin tayo ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia ay ang ating ama ay ang dyablo. Dati yun. Pero dahil binili tayo ng mahal na dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay pag-aari ng nino ni Jesucristo. Wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Ephesians 4:22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tingnan natin, may bago tayong buhay, may bago tayong pamumuhay, hubarin na natin ang ating dating pagkatao. Bakit sinasabing hubarin? Kasi ang problema sa tao, hindi po yung
na born again spirit natin. Ang problema natin yung way of thinking natin. Lagi natin binabalikan. Kaya yung pagbabago ng kaisipan, nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya lagi sinasabi natin, tayo po'y binago na, wala na tayo sa alipin ng kasalanan. Para maintindihan ang ating kaisipan, sabi doon, ay dapat magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Wala pong kinaugnayan ito sa born again spirit natin. May kaugnayan po ito doon sa ating kaluluwa. Sa ating pag-iisip, sa ating mga desisyon, sa ating emosyon, sa ating diwa. Yan po yung ating kaluluwa. Kaya ho tayo ay nagpaseshare ng salita ng Diyos. Sabi doon, magbago na tayo ng isipan. Sabi sa Hebrew 12:2. No? Huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ang binabago po nun, yung ating pong kaluluwa. Hindi po yung born again spirit natin. Sa mga susunod, mapag-aaralan po natin yan, mas malalim. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin sa kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan. Sino sa inyo pinalaya na? At kayo ngayon, alipin, nino? Ng katwiran. Lagay natin sa isip natin. Wala na ako, hindi na ako alipin ng kasalanan. Pag mayroong bumabalik-balik na kasalanan, hindi na ako alipin ng kasalanan, ako alipin na ng katwiran. Paniwalaan mo yon. Kasi mahalaga, tayo po'y naniniwala na tayo alipin na ng katwiran, hindi na ng kamalian. Romans 6:22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay, banal, at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan. Ano yung natanggap natin sa Diyos? Buhay na banal. Hindi tayo gumagawa ng buhay na banal. Malinaw, natanggap. Pag sinabi natanggap, regalo. Yung katwiran ng Diyos inilagay sa atin. Yung kabanalan ng Diyos inilagay sa atin. Tinanggap natin mula sa Diyos at ibinungan ito ay buhay na walang hanggan. Kasi wala akong pupunta sa buhay na walang hanggan ng walang buhay na banal. Kasi ang Diyos ay banal. Hindi tayo makakalapit sa Diyos na banal hanggang hindi tayo maging banal. Eh hindi naman natin kaya yun sa ating sarili. Ang ginawa ng Diyos, pinapaging banal tayo para makapunta tayo sa langit. Okay? Malinaw po? Ano? Sabi sa 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Buhay na walang hanggan, libre. Yung regalo na meron tayo. Okay. Okay. Welcome po sa inyo. Yan. Okay. Ang buhay na walang hanggan na binigay sa atin ng Diyos ay libre. Sino sa inyo gusto libre? Sino sa inyo madalas tumatanggap ng ayuda? Ano? Ayuda. Hindi ba libre yun? Di ba yung ayuda? Yung ayuda hindi mo bayaran. Pag tinanggap mo yung ayuda, binayaran mo, hindi yun ayuda. Yes. Hindi yun regalo. Tama? Ang regalo, pag binigay sa'yo, tatanggapin mo lang. Yes. Kasi yung nagbibigay ay binibigay sa'yo. Ganon din po yung buhay na wala hanggan. Yung kagandahang loob ng Diyos ay libreng regalo. Ibinibigay sa iyo. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin may buhay na walang hanggan. Ibinibigay ko sa iyo. Ano ang gagawin natin? Tatanggapin natin. Tinatanggap ko po, ako'y sumasampalataya sa iyo. Tinatanggap ko po ito. Hindi mo kailangan bayaran. Kasi ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng mga gawa para wala tayong pagmalaki. Ang kaligtasan ay libreng regalo. Kasi kung sa pagmamalaki sa mga gawa natin, pagdating sa langit, wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa ginawa ko. Diba? Ganun po mangyayari sa langit eh. Tumulong ako. Nagbigay ako kalahati ng aking kayamanan, binigay ko sa orphanage. Kaya ako nasa langit. Babanat naman yung isa. Eh, ikaw pala, kalahati lang. Aking buo, binigay ko. Pagdating sa langit, bayabangan. Pero sabi ng Biblia, sa pamagitan ng biyaya, kayo naligtas hindi sa pamagitan ng inyong mga gawa upang wala kayong maipagmalaki. Ayaw ng Diyos na nagmamalaki tayo.
Kaya biyaya ang binigay sa atin ng Diyos, tatanggapin mo lang na walang bayad. Ano binigay sa iyo? Buhay na walang hanggan. Libre. Walang bayad. Pangapat, ang ating buhay ay para kanino? Para sa Diyos. Para sa Diyos. Sa ating binasa kanina, Romans 16, nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat niyo hindi lang ang inyong sariling patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para kanino? Para sa Diyos. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Bakit para sa Diyos? Kasi siya may-ari ng buhay natin na. Yes. Binayaran na tayo ng dugo ni Kristo. Alam niyo po, yung ginawa ni Kristo sa krus, na dapat tayo po'y nakakatanggap ng mga hagupit, mga latigo, mga sugat sa likod, sa kulon ng tinik. Dapat tayo yung maparusahan. Pero inibig ng Diyos Ama na ipataw ang parusa sa kanyang anak upang hindi tayo magdusa. Hindi ba grace yun? Hindi ba biyaya yun? Hindi ba kaloob yan ng Diyos? Na tayo inalis sa tiyak na kapahamakan, dinala tayo sa kagilagilalas ng kaliwanagan, ang tinatawag ko na ito ay buhay na walang hanggan. 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkakaloob ng Diyos sa inyo? Sabi na, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo ng isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Alam niyo po yung ginagawa natin na ito? Ito po yung paggamit para sa karangalan ng Panginoon. Yung magtaas ka ng kamay na nagpupuri, paggamit po yan sa karangalan ng Panginoon. Maaaring sasabihin natin, hindi tayo karapat-dapat. Ang totoo, wala namang karapat-dapat. Hindi naman tayo karapat-dapat, kaya huwag natin ilayo natin ang ating sarili sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ang sabi ng Panginoon, ginawa kitang karapat-dapat. Hello? Kaya huwag nating ibilang ang ating sarili na lumayo sa Diyos, kundi maniwala tayo na ang ating buhay, ang may-ari nito ay ang Diyos. Hello? Bakit? Ano ba ang pinambili sa atin ng Diyos? Bakit naman tayo naging pag-aari ng Diyos? Sabi na Hebrew 9:12, minsan lang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo sa krus, sapat na. Huwag mo nang dagdagan. Kasi pag dinadagdagan mo, iniinsulto mo yung ginawa ni Kristo. Sinabi sapat ni, hindi pa. Hindi pa sapat yung biyaya, hindi pa sapat na manalig lang. Kailangan kong ganito, kailangan kong magsakripisyo, kailangan kong magpenitensya, kailangan kong gawin ang lahat ng bagay para maging karapat-dapat ako sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo sa iyong kaligtasan. Kasi meron ka pang idinadagdag. Pero ang katotohanan, malinaw. Minsan lang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Yung hangganan ng ating kapatawaran, kailan? Magpakailanman. Yung dugo ni Kristo, kaya nga may latigo, merong sinibat sa tagiliran, di ba? Meron po bang binugbog lang, hindi lumabas ang dugo? Talaga hindi lalabas ang dugo, binugbog lang eh. Ang ginawa, nilatigo, hiwa-hiwa, puro ng tingik, binunutan ng balbas, para lumabas ang dugo. Kasi ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo. At tayo, napatawad sa dugo ni Kristo. Tiniis ito ni Kristo para sa atin, kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, mahal ka ng Diyos. Galatians 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. Hello? Sumpa ng kautusan ng siya ay isumpa para sa atin. Tinubos tayo ni Kristo sa lahat ng sumpa. Kaya huwag mong aminin, lahi namin yung diabetic eh. Di lahi nyo na lang. Tinubos na nga tayo sa lahat ng sumpa. Huwag tayong pumayag. Yung lahi namin lahi ng may sakit sa puso. Di kayo na lang lahi nyo na lang may sakit sa puso. Huwag mong angkinin. Maniwalaan mo, sabi ng Panginoon, paniwalaan mo
na tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa, no? Siya ay sinumpa para sa atin. Ibig sabihin, lahat ng sumpa, kinuha ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo'y malakas, malusog, masigla. Wala tayong sakit sa puso. Amen. Wala tayong diabetic. Hindi tayo Amen. diabetic, no? Hindi tayo diabetic, hindi tayo high blood. Amen. No? High blood lang pag nakikita mo yung asawa mo. Pero hindi. Ang high blood ay hindi tayo high blood. Sabi nga ni Pastor Paul noong nakaraan, kung sino si Kristo, ganun din tayo. Walang sakit si Kristo. Wala rin tayong sakit. Amen. Niniwala tayo doon? Kailangan ng pananampalataya. Kahit may nararamdaman ka pa, sabihin mong ikaw ay magaling na. Ikaw ay malakas, ikaw ay malusog, masigla. Wala kang sumpa. No, walang sumpa. Yung lahi namin lahi ng mga dukha. Lahi ng mga mahihirap, kaya mahirap kami. Huwag kang maniwala doon. Sabi ni Kristo, siya ay namatay ng mahirap upang tayo ay yumaman. Sino sa inyo gusto yumaman? Amen. Walang sikreto, kundi si Kristo lang. Ang sikreto para yumaman. Amen? Kaya yung mga may sikreto, may 1, 2, 3 para yumaman, ay hindi po ako naniniwala dyan kasi marami pong pumasok dyan pero mahirap pa rin hanggang ngayon. Ang tunay na kayamanan kay Kristo nagmumula. Okay, life application na tayo. Tapos na bilis Kalahati lang yun. Yung life application mahaba. Okay, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Sino sa inyo niniwala nila tayo mamumuhay sa kasalanan? Kasi hindi na tayo alitin. Sabi ng Galatians 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ano gagawin natin? Sundin ang Espiritu ng Diyos. Meron kanyan. Tayo mong sabihin sa kanya, meron kanyan. Nasa Espiritu mo. Bawat isa sa atin meron. Kami naman. Kasi walang mahirap para sa Diyos. So, sasabihin kasi dami naman palang Espiritu. No, sabi ni David, andun na kasi Jesus ka, andun si Jesus sa kabila. Tayo naman ay kay Jesus. Ano? Tayo naiintindihan natin yon. Amen? Na meron tayong kanya-kanyang Espiritu ng Diyos, pero isa lang po ang Espiritu Santo na nag-ahari sa buhay natin. Ang gawin natin patnubay, Espiritu. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu, at ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Hindi kaya kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin kung kayo ay pinapatnubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya natin nagagawa yung gusto ng Diyos sa ating buhay kasi may Espiritu ng Diyos sa atin. Yung nagsasabing, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, wala ka pang Espiritu. Pero kung may Espiritu ka ng Diyos, magagawa mo ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang gumagawa sa atin ay ang Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanan na may sagawa ang kanyang kalooban. Malinaw? Pangalawa, ipahayag sa pamagitan ng bautismo na nalibing na ang ating lumang pagkatao. Bakit ko tinatanong kanina kung sino nabautismuhan at hindi pa? Kung hindi ka pa nababautismuhan, ito na yung pagkakataon. Magkakaroon po tayo ng bautismo sa June 8. Ayan, nalagyan ko kagad ng date, no? Wala nang usap-usap. Kasi minsan pag nag-uusap, hindi natutuloy. Sa June 8, imbitado po pagsasama po ang Polo, GBM Polo at ang GBM Pombong. Kakaroon tayo ng anniversary at family day. Nag-arkila po kami ng resort para sa inyo. At yung hindi pa nababautismuhan, magpabautismo na kayo. Bakit? Kasi yun yung ating pong pagpapahayag ng ating lumang pagkatao inilibing na tayo po'y nabuhay na sa panibagong buhay. Hindi ka nagpapabautismo para maligtas. Kaya ka nagpapabautismo dahil iniligtas ka ni Kristo. Sino iniligtas ni Kristo? Naniniwala niligtas ni Kristo? Sino? Ako lang po ba? Niligtas ni Kristo? Kung niligtas ka ni Kristo, magkakaroon ng bautismo sa darating po na June 8. Yung mga
sa pag-aaral. Bahala na si Pastor Paul, no? Pinapahapyawan ko lang po ito. Ang sabi po ng Matthew 28:19, kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Babautismohan sila. Ibig sabihin nun sila, yung sasampalataya kay Kristo, ibabautismohan. Sino sa inyo sumasampalataya kay Kristo? Kailangan yung mabautismohan, no? At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ano yung pag-uutos na unang-unang inutos ng Diyos? Ay, Panginoong Jesucristo, yung bautismohan sila. Yun po yung sinabi, bautismohan niyo sila. Utos mo ba yun? Utos yun, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino sa inyo natutuwang kasama niya ang Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Di ba? Yung bang kahit naglalakad ka sa dilim, yung takot kang ma-hold up, hindi ka naman takot ma-hold up kasi wala namang ma-hold up sa'yo. Ganun ba? Hindi. Alam mo, kaya ka hindi ka takot ma-hold up kasi meron nag-iingat sa'yo. Lagi ka naniniwala, Lord, salamat po, tiniingatan mo. Pinapatnubayan mo. Sabi po sa gawa, ito po ay isang pangyayari sa Acts chapter 8 verse 34. Gusto niyo basahin ng buong istorya nito, pero kapahapyawan ko po. Ito po ay ang tungkol sa isang eunuch, no? At kay Felipe. Sinabi mo, sabi doon, sabihin mo nga sa akin, sabi ng eunuch kay Felipe, kasi si Felipe, dinala siya ng Diyos doon sa eunuch. Binabasa niya yung aklat ng Isaiah. Hindi niya maintindihan. Ang ginawa ng Diyos, pinadala si Felipe para ipaniwalag ito. Sabihin mo nga sa akin, hindi ka ng eunuch kay Felipe, sino ba yung tinutukoy dito ng propeta? Yung propeta si propeta Isaiah. No? Tinutukoy nila, sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatan, doon sa Isaiah, ito ay isinaysay kay Felipe ang mabuting balita tungkol kanino? Tungkol kay Jesus. Ibinalita niya na si Kristo ay ganito, si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo nagbayad ng iyong kasalanan. Si Kristo ay namatay at kasama ka at nalibing ka ng namatay at binigyan ka ng panibagong buhay. Yun po ibig sabihin ng good news. Ang good news, magandang balita. Hindi mo sasabihin na ikaw ay pupunta sa impyerno. Good news yun. Good news ba yun? Hindi. Ang good news, inalis tayo sa kapahamakan, dinala tayo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung good news. Binalita ito kay eunuch. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Nakakita ng tubig. No? Hindi yung katulad ng tubig sa likod, ha? Nakakita po ng tubig. No? Hindi mo yun high tide. Tubig na maganda po yung lugar, no? Batis, no? May tubig dito, sabi ng eunuch. Eunuch, ako ba'y hindi maaaring bautismuhan? No, nagkaroon na ng desire. Kasi naniwala siya na nampalataya kay Kristo. Nagkaroon na siya ng desire. Bakit? Kasi yung desire nilagay niya ng Diyos sa kanyang puso. No? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot yung eunuch, sumasampalataya ako na si Jesus, Jesucristo, ang anak ng Diyos. Sino sa inyo sumasampalataya sa anak ng Diyos? Yung po ang dahilan. Kaya ho, ibinabautismo. Kasi yun na po yung pagpapatunay na sila ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yan ay uri ng pagsunod sa pinagagawa ng Panginoong Jesucristo na bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano nangyari sa verse 38? Pinatigil ng eunuko ang karawahe. Sabi, tigil! Tigil. Uminto kasi mabilis yung kamelyo. Yung karwahe, mabilis ba yun? Pinatigil. Lumusong sila sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Okay? Sino sa hindi pa binabautismuhan, babautismuhan kayo ni Pastor Paul. No? Gusto ba niyo yan? Ayan, maganda po yan, masaya po yan. Kasi pinapahayag mo na si Kristo ay ang iyong Panginoon. Okay? Kaya sa darating po na June 8, lahat po kayo pupunta doon. Huwag po kayo mag-alala. Inaayos po namin yung karwahe para makarating kayo doon. Ayusin po natin yan. No? Basta magdala po kayo ng pang-swimming. Kasi hindi ko kayo pwedeng bautismuhan ng walang pambasa. Kailangan niya pambasa. Okay.
Pangatlo, maging alipin ng katwiran at maghayag, no? Mahayag ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Galatians 2:20, sabi na Pastor Pablo, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, na siya po ay nagpabautismo. Nagpabautismo po si Pablo, di ba? Yes. Nagpabautismo siya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang ito, katawang lupa, namumuhay ako saan? Sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sino po sa inyo yung gano'n? Naniniwala na si Kristo ang nabubuhay sa iyo. At nabubuhay ka sa pananampalataya. Na si Kristo ay hinandog ng Diyos ang buhay niya para sa iyo. Di ba kayo po ang mapakagandang alalahanin na tayo po ay hinandugan ng buhay ng Panginoong Yesus. Pang-apat, hayaan ang ating buhay na mabuhay para sa Diyos. Ano? Paghariin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi sa Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus, ang magpahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yun po yung layunin ng Diyos kay Pablo at naniniwala ko yan din ang layunin ng Diyos sa atin. Yes. Ikwento natin yung mabuting balita. Sabihin natin sa ating kapitbahay, meron palang tagapagligtas. Meron palang buhay na walang hanggan pagkatapos ng mundong ito. Meron palang buhay na walang hanggan. Inihanda ng Diyos para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Hello? Alam natin yon na meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Life application, apat po yun. Hindi na tayo namumuhay, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan, hindi natin kaya sa sarili natin. Pero, tulong ng Diyos. Dahil meron tayong bagong espiritu sa buhay natin, makakapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala tayo doon? Ipahayag sa pamagitan ng bautismo na inilibing ka, ang iyong lumang pagkatao ay inilibing at binigyan ka ng bagong pagkatao. No? Yan, sa John 8 ulit. Sa John 8. No? Maging alipin ng katwiran, mahayag ang Panginoon sa ating mga buhay. At pang-apat, hayaan ang ating buhay na mabuhay para sa Diyos. Amen? May natutunan po ba? May natutunan po, ano? At naniniwala po kung ang kaunawaan at ang karunungan ay galing po sa Diyos. Hindi po ako naniniwala na walang kabuluhan ang ginagawa natin. Ang salita ng Diyos nahayag at hindi po ito babalik ng walang kabuluhan. May kabuluhan palagi ang ating pinag-uusapan, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Amen po. Sige po tayo po ay manalangin. At ang big idea, ayan, nakalimutan ang big idea. Nagkakatali yata ako. Ang big idea, ano? Kay Kristo ako'y bagong buhay. Kay Kristo ako'y bagong buhay. The big idea, ano pa? Ulit, the big idea, yung may kabuhay-buhay. The big idea, Kay Kristo ako'y bagong buhay. ayun, ang kay Kristo, mayroong bagong buhay, kaya tayo po'y buhay na buhay dahil kay Kristo. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa maraming salamat sapagkat narito ka. Ikaw ay nananahan sa buhay ko ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang kumikilos sa bawat espiritu ng bawat isa. Ikaw ang nagbibigay sa amin, nagbigay sa amin ng buhay, binuhay mo ang aming espiritu. Aming espiritu ay binigyan mo ng bagong pagkataong katulad mo sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na napahayag na kami, O Diyos, ay maunawaan na kami mayroong bagong buhay na galing sa iyo. Wala na yung dating pagkatao, hindi na kami alipin ng kasalanan, kundi alipin na kami ng katwiran na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay hindi po namin ginagawa sa aming sarili, kundi ikaw ang gumagawa sa amin. Kaya wala po kami may babalik sa iyo, kundi ang magpasalamat sa lahat ng kabutihan ng binigay mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa bawat isa sapagkat kami inalis mo sa sumpa. Wala na pong sumpa na maghahari sa amin. Wala na pong sumpa na pwedeng gumalaw sa amin sapagkat kami ay inalis mo sa mga sumpang ito at kami po nagdideklara ng aming buhay, isang buhay na pinagpala at pinaburan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya.
Isang buhay na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng malakas, malusog, masigla, pinagpalat, pinaburang buhay. Salamat sapagkat tunay nga Panginoon na dahil sa inyo, Panginoon Jesucristo, kami ay may bagong buhay. Salamat sa iyo po ang papuri. May nakila paglulat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.